Hi guys, so kung napapanood nyo yung recent na mga upload ko at iba yung accounting software na pinag-uusapan natin, hindi siya QuickBooks, hindi siya Xero. Kasi bago po siyang accounting software. This is Digits, yan. So, pwede mo siyang i-check dito sa website na ito. Digits is an accounting software na may AI integrated na rin siya. So, why Digits? Kasi may na siya, AI technology, tapos bank grade security at real-time yung integration niya for 12,000 na financial institution. Tapos, pwede mo pa siyang i-develop kasi free and open at extendables siya. Then, for the products na pwede mo siyang kay Digits is, meron silang Ask Digit, para siyang AI sa loob ng accounting software. Tapos, yung mga real-time yung bookkeeping nila, 24/7, accurate categorization, i-upload mo lang yung bank statement, sila na yung magka-categorize kasi meron silang industry level na chart of accounts. And then, they also have the insight and the dashboard. May financial reporting din sila na interactive din kung ano yung gustong makita ni management. Meron na rin silang mga third party, you don't have to subscribe to any third party at all. Meron na silang bill pay sa loob po ng Digits. Pwede ka doon mag-approve ng payment, pwede ka doon magbayad sa mismong loob ng accounting software. No need for bills to pay pag mag-subscribe ka pa sa third party app. At yung invoicing nila, sobrang bilis lang. Get paid faster. And then, you can also pwede mo rin siyang i-connect or pwede ka rin through Digits Mobile. So, sa native apps, pwede mo siyang i-check. So, good siya for accountants. So, meron tayong mga partners with Digit, which is yung katulad ng sa akin. Ayan, month-end closing at automation, which is yung isa sa mga pinakita ko sa isang video. We can also join mga webinars nila. And then, meron din silang Digits Academy wherein we will learn about AI native accounting software. And then, there's a lot of resources na pwede mong pag-aralan. May mga blog sila, AI native accounting, tapos mga case studies between two founders, tapos yung mga help center nila. And then, about the pricing, eto, may nagtanong sa akin, how much is the pricing? So, currently, meron silang tatlong plan, Essentials, Core, tsaka Advanced. So, yung essential nila is $65 per month. Pero pwede ka rin start ng free trial. What you will have dun sa $65 per month mo, meron ka ng live dashboard and financial, invoicing and bills to pay, 24/7 na AI, As Digits, vendor and customer tracking, banking, payroll, yan. So, yan yung meron ka dun sa $65. Pero kapag yung business mo naman is small businesses that it growing, you can also subscribe dito, $100. Ito yung pinaka-popular nila na plan. So, sa naman, everything na meron sa essentials, tapos meron kang revenue and spend integration, tapos custom dashboard, tsaka dimensional accounting. So, ibig sabihin ng dimensional accounting, pwede ka rito mag-categorize ng mga income expenses mo ng by department, by location, kung nagtatrack ka ng location. Pag customize yung binili mo, yan, everything sa essential sa core is meron ka. Tapos meron ka pang access dun sa close automation, yung month-end autopilot na tinatawag nila. Tapos custom management reporting. Tapos multi-entity accounting. Ito for businesses na may mga mga intercompany, yan, pwedeng-pwede siya. Pero dun sa based on my experience, goods siya for services na mga businesses and for SaaS companies. So, ito yung AI bookkeeping siya. Yan. May mga live metrics ka na rin dyan and dashboard. At ito, you can also have interactive reports, tapos AI bill pay, tapos AI invoicing. Alam ko may isa pa silang plan Ledger, $35 yung naman nun. So, yung Digits, as far as my experience, hindi siya goods for mga may inventory, may mga e-commerce na transactions. So, ngayon pa, hindi pa sila ganun ka, Tapos, available lang siya for US clients. So, hindi pa siya available sa iba't ibang parte ng mundo katulad sa UK, Canada, sa Australia. Available lang siya for US market.
And then, ito yung, ano niya, itsura nung kanyang dashboard. So, kanya yung home, tapos yung mga expenses. You can see also the expenses. Tapos, interactive yan. Tapos, pwede mo siyang i-click, yan. Tapos, makikita mo yung mga top categories, top vendor, top transaction. Yung dashboard niya, pwede kang mag-customize dyan kung ano yung gusto mong makita sa, ano. Tapos, very interactive yan. Tapos, pag pininpoint mo yung cursor mo, makikita mo yung gross income, yung may mga explanation siya. And then, dito, yan, meron din sila for the revenue tab, yan. Makikita mo lahat ng top categories, top customer, top transaction, doon mo makikita lahat. And then, cost of revenue, kung yan, kung makikita mo yung mga top categories, top supplies, top transaction. Then, you can also have checklist. Checklist is sobrang very useful sa akin kasi dito ko nakikita if may mga transactions na may mga transaction na kunyari first time na na-encounter ni Digit. So dito niya ibabaksak lahat yun. Tapos ang maganda pa sa kanya is dahil may AI na siya sa loob, is na may memorize niya kung ano yung mga pinapasok natin yung mga transactions, especially dun sa mga transaction na mga paulit-ulit na nga. And then, yun yung ng checklist. So, dito sa checklist, may mga dyan. Pwede kang mag-tag if urgent yung request mo kay client. Ayan yung bills to pay niya. And then, ayan ito yung closing for books. Yan. Tapos, yung mga i-reconcile. Ayan. And then, also, pwede kang mag-upload dito ng statement. Tapos, mag-auto-reconcile na siya. Then, the reports also. You can also see the reports here. And then, going back here, meron tayo dito sa financials. Lahat, everything that you can see about dun sa client. Meron siyang expense analysis, revenue analysis. And then, meron din siyang magandang chart of accounts dito na sobrang interactive. So, kapag inilagay mo yung cursor mo dun sa amount na yun, makikita mo kung saan yung may mga data siya dyan na pinupull out. And then, we also have, pwede natin i-customize yung mga reports natin. If you wanted to run report, yan, pwede kayong mag-run ng report dyan. And then, banks and credit cards. So, dito nakalagay lahat ng mga banks ni client. Tapos, lahat ng mga transactions niya. Yan. And then, sa bills naman, lahat ng mga babayaran ni client. So, nandito lahat yon nakalagay. And then, nandito rin yung mga invoices niya. Yan. So, meron siyang mga stages. Naka-Kanban yung style niya. So, draft, send, overdue, tapos paid. So, dito mamamonitor mo kung ilan pa yung mga overdue na mga invoices. And then, for the vendors, sila yung mga babayaran ng client mo. So, makikita mo rito, meron siyang dashboard din. Total, new vendors, tapos multiple categories. Tapos, meron siyang ganyan din. Ledger type. And then, for the customers, sila naman yung kliyente ng mga clients mo yan. So, meron din sila ganun. Dashboard, new customer, multiple categories, ganun. For the accounting tab, so dito sa accounting tab, may ledger tayo sa lahat ng accounts ni client. So, yan. Yan itsura niya. And then, reconciliation. So, dito namin nire-reconcile lahat ng mga banks ni client. Yan. So, ang gagawin mo lang is all you have to do is upload yung statement tapos mag-auto-reconcile na siya. Tapos, ganyan. And then, open mo lang. Then, nag-auto-reconciling siya. So, ngayon, nire-reconcile niya yung books. Yan. So, mamaya, babalikan na lang natin siya. Ipa-finalize na lang natin. So, dito, category manager, siya yung chart of accounts natin sa QuickBooks, sa zero. Yan yung ginagawin niya. May filter by type, asset, revenue, other income, liability. Yan. And then, next is, meron pa tayong departments. If ever may mga, nagtatrack ng expenses by department. So, nandito yan. Location. Tapos, ito, vault is lahat ng documents na pinapasok kay Digits. Lahat yan naka-organize dito sa vault. So, inaano rin niya kung anong document type siya. Yan. Kung sino nag-upload, kailan in-upload, ganun. So, connection. So, pwede ka mag-connect dito ng mga applications, kay Digits, yung mga bank and credit card ni client, nandito naman siya. So, you can also add user.